Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." Magandang araw, ang tatalakayan pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang empowerment of service. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Asal Ocampo ay every Christian is gifted to serve. Bago po magsimula ang lahat ay nais kong manghingi ng paumanhin sa mga alagang aso sa paligid, yung mga tumatahol dahil yun, di ko rin alam kung bakit sila nag-iingay. Mabalik tayo sa tatalakayin. Every Christian is gifted to serve. Yung bawat Kristiyano daw po ay pinagkalooban ng ating Panginoon Diyos ng natatanging kakayahan upang maglingkod o mag-serve. Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, yung bawat isa po ay may kanya-kanyang talento na kaloob at kakayahang gamitin upang paglingkuran po ang ating Panginoon Diyos at yung kanyang iglesia. Sa Acts chapter 1 verse 8, pinangako po ng ating Panginoon sa Kristo yung kapangyarihan ng banal na Espiritu upang mapalakas yung kanyang mga tagasunod sa kanilang misyon. Hindi ito nangangahulugan ng pansariling kalakasan, kundi ng banal na kakayahan upang may sakatuparan yung kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang lahat po ng kaloob na ito ay hindi para sa sariling kapakinabangan natin, kundi para sa paglilingkod o pag-serve sa kapwa at pagpapalaganap ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ng Pastor Asal Ocampo ay every Christian is called to witness. Ang pagiging saksi po ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi isang opsyon kundi ito po isang tungkulin ng bawat mananampalataya sa atin. Malinaw po na iniutos ng ating Panginoon sa Kristo na ang kanyang mga alagad ay magpatotoo o magtestimonya sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ang ibig sabihin po noon, yung ating pananampalataya ay hindi lamang dapat na manatili sa ating sarili, kundi dapat natin itong ipagkalat o ipahayag sa iba. Hindi po kailangan maging isang pastor o misyonaryo upang magpatotoo o magtestimonya. Ang sarili pong buhay, ang ating sariling mga success in life, yung mga sarili nating experience, sarili nating totoo ang ating Panginoon Diyos, yung sarili nating pagkilos, yung mga salita ay maaari pong maging patotoo sa iba tungkol po sa pag-ibig ng kaligtasan ng ating Panginoon Diyos. Pag-ibig at kaligtasan ng ating Panginoon Kristo. Yung bawat Kristiyano po saan man tayo naroroon ay isang buhay na patotoo ng gospel o ng ebanghelyo. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Asal Ocampo ay every Christian is enriched with potential. Ang Espiritu Santo po yung nagbibigay sa bawat mananampalataya ng kakayahan upang lumago at magamit yung kanyang potensyal para po sa gawain sa ating Panginoon Diyos. Sorry po sa background sound na mga asa dahil ewan ko rin kung bakit ang hihingi nila ngayon. Ayun, pasensya po. Mabalik tayo sa ating tatalakayin sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yung isang ordinaryong tao po ay isang maaaring magamit sa pambihirang paraan kung atin pong titignan ng mga alagad ng ating Panginoon sa Kristo. Sila po yung mga simpleng mangingisda, yung mga maniningil ng buwis, si Matthew, at yung pangkaraniwang tao lamang, yung mga nakukuha niya as a disciple. Pero nung matanggap po nila yung Espiritu Santo, nagkaroon po sila ng tapang, kaalaman, wisdom, at sigisag upang upang ipalaganap yung mabuting balita. Ang bawat Kristiyano po ay may likas na potensyal na hinalaan ng ating Panginoon Diyos para sa ating para sa layunin na ating Panginoon Diyos, para magamit niya tayo sa ating layunin. Parang tinaniman niyo po tayo ng potential, each of everyone in us. Tinaniman niyo po ng potential para po sa layunin ng ating Panginoon Diyos. Sa halip na panghinaan po tayo ng loob o mag-alinlangan, dapat po nating yakapin yung ating mga kakayahan at patuloy na pagyamanin yung mga ito o patuloy natin itong ihun o hasain sa mga ilalim ng paggabay ng ating Espiritu Santo rather. And yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.